Is that our story? Issue, solusyon, diskusyon, aksyon. Magandang hapon mga kasama. Sa pagtatapos ng buwan ng Agosto, narito muli tayo sa Is That Our Story issue, solusyon, diskusyon, at aksyon. nung mga nakaraang linggo, natunghayan natin ang kwento ng pag-asa. Ngayong hapon, maswerte tayo dahil ating makakasama ang totoong Mila, ang buting ina ng kauna-unahang batang ipinanganak sa Isla ng Pag-asa. Siya rin ang nagpasimula ng vegetable gardens doon. Makakasama rin natin si Sir Adelito Castillo, Fishing Regulatory Office 1 ng DAB4, upang magbahagi ng kalagayan ng ating pangisdaan doon. At pati na rin, makakasama din natin ngayong hapon ang isang propesor na si Dr. Ben Malayang III ng Silliman University at UP Los Baños para magpaliwanag ng heritage value ng West Philippine Sea at kung ano nga ba ang mga paraan para maprotektahan ang yamang likas para sa kapakinabangan ng mga Pilipino at ng buong mundo. Magandang hapon, partner. August 31 na naman, 2024. Panibagong episode na naman ng Is That Our Story. Tama, magandang hapon, partner. Oo, kaya nga hindi na natin ito patatagalin, partner. Una nating makakapanayam si Miss Leia Natural, ang Executive Assistant to the Mayor of Kalayaan Island Group. Magandang hapon, Miss Leia. Magandang hapon po sa ating lahat. Ako po si Leia Valdez Natural at ako po ay kasalukuyang nagtatrabaho sa Municipal Government of Kalayaan, Palawan bilang Executive Assistant po under ng Office of the Municipal Mayor. Ma'am Leia, balita po namin kwento ng inyong buhay ang ating nakaraang serye na Pag-asa. Maaari niyo po bang maikwento kung paano kayo napadpad sa Pag-asa Island at kung anong ang naging buhay at trabaho po ninyo doon? Unahin ko po, ako po ay pinanganak sa bayan ng Rojas, lalawigan ng Palawan. Ako po ay isang anak ng maralitang magsasaka. Ako po ay nakapagtapos ng aking pag-aaral sa kolehiyo sa kursong Diploma in Agricultural Technology, Bachelor of Agricultural Technology. Sa tulong po ito ng foundation, ang Morning Star Foundation at ang Agricultural Technological Educational Program po, under po ito mismo ng aking alma mater, Palawan National Agricultural College. Dati po ito sa main campus sa Borlan, Palawan, at ngayon po ay Western Philippine University na po ang katawagan. Hanggang dumating po ang taong 2002, isang opportunity po or pagkakataon na ang LGU Kalayaan ay naghahanap po ng or nangangailangan ng isang graduate ng agriculture or isang agriculture technician para po buksan yung agriculture area and makapag-establish po ng isang demo farm sa Pag-asa Island. Ito po ay to support food security to the community. Kasama ko rin po yung aking asawa that time. So, dalawa po kami pumunta na ng Pag-asa Island. Dumating po kami doon is December 8, 2002. Sa tulong at awa ng Panginoon ay nakapag-produce po tayo ng simula ng assorted vegetables. And awa ng Diyos po ay nakapag-distribute po tayo ng libreng gulay sa community na na-sustain po itong project na ito up to this date po, na patuloy po na-sustain para support food security pa rin po sa community sa Pag-asa Island. And sa tulong po ng buong may kapal at ng mga mamamayang nagtiwala ay nahalal po ako bilang SB member noong taong 2013 hanggang 2016. Noong Hunyo 2013 ay kinailangan ko pong bumaba ng Port of Princess sa city sa mainland Palawan. At sa panahon ko ng aking panunungkulan ay naging chairperson po ako assigned ng Committee on Agriculture and Fisheries and ganun din po yung Committee on Women and Family. Na-hire pa rin po ako muli sa LGU at kinuha po ako ng aming kasalukuyang mayor na kanyang executive assistant po under sa kanyang office. Grabe, Ma'am Leia, mahaba-haba rin po palang iyong paglalakbay patungong Pag-asa Island. At
Galing kasi na nagawa po ninyong magsilbi sa mga mamamayan ng Pag-asa. Bukod po dito, ma'am, naging leader ka rin ng Fisher for Organization. Ano-ano po ba yung mga hamong kinakaharap ng ating mga mangingisda in general po, in pangkalahatan? At ano po ba yung kinakaharap nila sa Pag-asa? Sektor ng kababaihan po. Pero same time, nangingisda din po sila kasama ng kanilang mga asawa. Kasi ang Fisher Folk Association po namin ay may hiwalay na organisasyon po yung para sa aming mga asawa ng mga fish. Ito po ay tinawag na Pratly Strong and Brave Women Association. Since bahagi po ito ng family at ng pangingisda ang hanap buhay namin at ng mga asawa po namin, malaking hamon po ang ngayong kalagayan, lalo na po sa sektor ng pangisdaan na kung saan mayroon na pong limitasyon or limitado na yung area. Ito sa una siguro yung ating usapin ng seguridad ng ating mga mangingisda sa area. So isa po yung ating West Philippine Sea sa ngayon na affected po nito at lalo higit yung apektado po yung ating mga maliliit na mga mangingisda. Malaki ang kawalan sa kabuhayan ng ating mga mangingisda dahil as to sorby po medyo kumunti po yung bilang ng kanilang mga huling isda dahil sa mga hindi na po sila nakakalayo ng gusto. Yung dati na pwede pa po silang makalayo ng kunti sa ibang mga maliliit na island katabi po ng Pag-asa Island. Sa ngayon po ay may mga kunting pagbabago na po. Dito na lang po sila medyo sa malapitan. Kaya yun po yung mga epekto pagdating po sa economic and sustainable livelihood. Nako partner, no? Medyo marami-rami no? Sa mga kasama natin na nakikinig, sana po patuloy nating ipagdasal at suportahan ang ating mga mangingisda. Dahil kagaya nga po ng nabanggit ni Ma'am Leia, hindi po talaga madali. Dako naman po tayo sa inyong kapanganakan sa unang batang Pilipino sa Pag-asa. Anong taon niyo po siya pinanganak, ma'am? At kung ilang taon po siya nung umalis kayo sa Pag-asa? Kamusta po siya at nakabalik na po ba siya sa Pag-asa? Yes po, opo. Pinanganak ko po ang aking anak. Pangalan niya po ay si Mark Ryle sa Pag-asa Island noong September 11, 2008. Nasa ika-2 taon lang po siya noong dalhin ko po siya pauwi dito sa mainland Palawan. Dahil nung time na po na yun ay wala pa pong school na naitatayo sa Pag-asa Island. So kailangan po siyang maipa-enroll na sa mga susunod na mga taon kaya ibinaba ko po siya dito sa mainland Palawan at pansamantalang ipinaaruga po sa kanyang lola habang ako po ay bumalik ng Pag-asa Island para magpatuloy sa aking task or trabaho po sa Pag-asa Island. And ang aking anak po sa kasalukuyan ay nagpapatuloy na kanyang pag-aaral sa senior high school. Grade 11 na po siya ngayon. At dito po sa Santa Monica High School, Puerto Princesa po siya na-enroll. Mula po nung bumaba siya, nung ika-2 taon niya lang po, ay hindi na po siya nakakabalik ng Pag-asa mula noon. Sa kadahilaan ng nakaraan po ay nagkaroon po tayo ng pandemic at mas minabuti po natin na wag na muna silang dalhin yung mga bata doon dahil risky nga po din. And sa ngayon, dahil nga po sa may mga conflict na nababalitaan tayo na medyo mas minabuti po muna na focus lang po muna sila sa kanilang mga pag-aaral dito sa mainland. At least, ma'am, it's good to know na she is safe and okay. Ma'am, going back po tayo, nakakabisita pa rin po ba kayo sa Pag-asa at kamusta po ba yung buhay nila doon? Yes po, sir. Opo. Sa katunayan po, nitong taon na ito, nakaraan lang March 13, 2024, up to May 17 of 2024 ay doon po ako nagpa-assign para po i-supervise yung mga project under po ng Agricultural Development Program ng Local Government Unit ng Kalayaan. On-site visit po mismo yung mga projects at matapos po yung aking supervision doon sa mga projects ay ako po muling bumalik dito sa mainland Palawan para ipagpatuloy din po yung mga kailangang
gampanan po dito sa aking tungkulin. Sila po sa tulong ng ating Puong May Kapal ay maayos naman po ang kanilang kalagayan sa isla. Ito po ay sa pamamagitan na rin siyempre ng patuloy na suporta ng ating lokal na pamahalaan at ng national na sinusuport po sila sa abot ng makakaya sa mga basic needs po para po masustain po yung in terms of economics and sa lahat po ng aspeto ng buhay ng ating mga kababayan po sa Pag-asa Island. Sa kabila po ng mga issues na pinakaharap ng West Philippine Sea, EIG ay patuloy po mataas pa rin po ang moral ng ating mga kababayan po. Sa tulong po at sama-sama po pagtutok po ng from local up to national at sa iba pa pong mga non-government organizations na tumutulong po sa atin para po ma-resolve yung mga issue regarding sa West Philippine Sea KIG. Talagang lumalaban pa rin ang ating mga kasama dyan sa Pag-asa. Ma'am, namimiss nyo rin ba ang Pag-asa? Yes po. Ito po ay naging malaking bahagi po sa part ko po. Bilang doon po ako nag-start, doon na po ako nagsimula. Yung aking panganay ay doon na po nabuo, doon na po lahat nabuo yung aking 5 mga anak. Kasama po yung isa doon sa mismo doon po pinanganak. And sa tingin ko po, dahil nga po yung aking kasalukuyang trabaho sa ngayon ay full-term lang po ako or temporary. So tinitingnan ko po na malaking support po ito pagdating sa economic aspect po sa family needs po namin or hindi lang po sa akin, sa iba pang mga kasama ko sa Pag-asa Island. Malaking support po yung pag-asa sa buhay namin. Grabe, ma'am. Nakakamangha po talaga yung mga naging journey nyo sa Pag-asa. Bago tayo dumako po sa ating susunod na makakapanayam, ma'am, may mensahe po ba kayo sa ating mga tagapakinig na mga mangingisda ng West Philippine Sea sa mga taga-Pag-asa? Yes po, ito na lang po yung aking mensahe para po sa lahat po ng ating mga tagapakinig. Lalo tigit po sa ating tinaguriang mga bayaning mangingisda sa West Philippine Sea at sa buong bansa. Sana po ay patuloy po tayong manalig sa ating Puong May Kapal at patuloy na makipag-ugnayan at makipagtulungan sa ating pamahalaan sa antas lokal hanggang sa national sa pamamagitan po ng paghingi ng mga doable and sustainable livelihood upang sama-sama po nating mapagtagumpayan yung mga hamong kinakaharap lalo na sa sektor ng pangisdaan sa West Philippine Sea at sa ating buong bansa. Habang nariyan po ang ating mga bayaning mangingisda ay patuloy po tayong umaasa na darating ang maaliwalas na bukas at pag-asa lalo na sa sektor ng ating mga mangingisda. Maraming salamat po at magandang araw po sa ating mga. Maraming salamat po, Miss Leia, at mabuhay po kayo. At salamat po sa pagpabahagi ng iyong kwento sa amin dito sa Is.Our Story. Ang susunod naman natin na makakapanayam ay isang Fishing Regulatory Officer 1 mula sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Magandang araw, sir. Batiin nyo naman po ang ating mga tagapakinig. Magandang hapon po sa lahat. Ako po si Adelito Castillo from BFAR Quarantine Office. So naka-assign po ako ngayon dito sa Liminangkong, Taytay, Palawan. 9 years na po ako sa BFAR. At first, ako po ay isang fisheries protection law enforcement officer for 8 years. And then 1 year naman po ako ngayon dito sa quarantine section. Ayun, magandang hapon, Sir Adel. Sir, balita po namin ay na-assign kayo sa Pag-asa ng 6 na buwan, partner. Mahaba-haba, Mahaba no? yun, ha. Ayun, ang tanong ko is, kailan po kayo na-destino doon, sir? At ano po ang kasalukuyang kalagayan ng pangisdaan sa Pag-asa? Na-assign po ako, before po ako ma-assign sa Pag-asa Island, na-assign muna ako sa karagatan ng Pag-asa. Especially dito sa area ng Reed Bank, Lawak and Patag.
So, for 1 month po yan noong 2016. And then 2017, from June to December, na-assign ako ng Kalayaan o Pag-asa Island for monitoring at saka para sa yung sa BFAR monitoring. And then nung makarating ako, before and makarating ako ng Kalayaan, so masasabi ko na yung pangisdaan natin sa Kalayaan Group ay mayaman, nag-uumapaw, dahil base doon sa monitoring na ginawa namin, especially dito sa may Reedbank, Lawak at Patag. So makikita natin dito kung gaano karami yung mga fisher folks na dumadayo from other provinces. Hindi lang yon, at saka yung mga ibang lahi. Dito namin nakita yung kung gaano karami yung nangingisda dito sa area na to. And then doon naman sa mismong isla, pagdating pa lang namin, bumuganda sa amin yung kagandahan ng isla, especially yung kanilang bahura, napaka-buhay na buhay, mayaman. At na-try din namin ditong mangisda at napakaganda ng pahuli o maganda yung mga isda nila dito. Yun, so grabe pala, no? Maganda yung kalagayan ngayon ng mga mangingisda sa Pag-asa, partner. So ibig sabihin talaga, hitik ang ating resources sa Pag-asa. Kaya pala talagang mainit sa mata. But it's good to know na we are very blessed with these resources, partner. Sir, kayo po pala ang nag-roll out ng Philippine IUU Fishes Index and Threat Assessment Toolkit sa KIG. Ano po ba yung naging resulta ng IUU Fishing Assessment ninyo sa KIG? Yes po. Kami po yung isa dun sa, ako po yung isa dun sa nag-roll out nung IUU, yung IFIT sa Kalayaan. Sila yung kasama sa first cluster. Ang medyo risky lang yung mga yung data, yung details dun sa IFIT ng Kalayaan dahil unang-una hindi pa talaga buo yung fisheries management nung sitio. At the same time, yung kanilang IUU ay medyo mataas. Kung pagbabasihan dun sa report nila, medyo critical yung lumalabas. Ayun, ang galing, no? Pero sir, ang pinakapalasak na alam nating illegal na paraan ng pangingisda ay dynamite, cyanide at compressor. Pero meron din daw po tayong tinatawag na unreported at unregulated fishing. Ano po ang mga ito? So dito po sa Kalayaan, masyadong open si Pilipinas. So pwedeng pumasok, pwedeng lumabas yung kahit sinong mangingisda. Hindi lang mga Filipino. Nandiyan na yung Malaysia, nandiyan yung Vietnamese, kasama na yung Hong Kong. So sila yung mga nangingisda dito. At saka China, makikita at saka nasaksihan naman namin yung kung gaano karami yung IUU dun sa area. So yun, partner, at least nagkaroon tayo ng kaalaman regarding dun sa unreported and unregulated fishing, 'di ba? Para mas malaman talaga ng mga mamamayan, lalo na ng mga Pilipino, kung ano yung masamang gawain talaga sa pangisdaan na hindi dapat ginagawa. Kasi hindi lang yung kakabuhayan ng ating mangingisda ang apektado, kundi yung mismong isda at yung mga bahay ng mga isda na hinuhuli natin. Tama ka, partner. Sir Adel, ano yung ginagawa ng ating gobyerno upang sugpuin ang mga ito, yung IUU fishing? Kung ang BFAR po ang tatanungin nyo, pagsugpo ni BFAR sa IUU, hindi lang dun sa Kalayaan Group. Sabi nga, inaraw-araw na, since nung nag-start kami 2015, yung pagsugpo sa IUU, kung huli at huli ang pag-uusapan, ay marami kami nahuli. But in terms dun sa Kalayaan, ang ginagawa lang po talaga natin dyan is full monitoring at alamin kung sino yung mga pumapasok at alamin natin kung ano yung mga activities na ginagawa nila. Ang kasama natin dito ay ang Philippine Coast Guard at saka Philippine Navy para dun sa monitoring ng IUU. Pero sa kabuuan ng sa ating katubigan dito sa local, so ginagawa lahat ng paraan ni BFAR, especially dito sa Mimaropa, kung paano susugpuin pamula dun sa maliit hanggang sa malalaking illegal fishing dito sa ating katubigan ng Pilipinas. Ayan, salamat po sir sa impormasyon sir. Panghuli na lamang po, ano-ano po kaya ang maaaring magawa ng mga ordinaryong mamamayan, syempre kagaya natin partner, para makatulong sa pagsugpo ng IUU fishing?
kabuuan, ang pinakamaganda niyan is makita nila o ng mga illegalista na maraming nangingisda na legal doon sa area. The more kasing nakikita ng maraming nangingisda is natatakot yung mga illegalista na pumasok doon sa mga area, lalo na yung mga hotspot area, dahil alam nila na maraming magsusumbong. So matatakot sila pumasok doon dahil alam nila na may magsusumbong o may magbibigay ng informasyon regarding sa ginagawa nilang illegal. So, ayun nga, partner. Kasi syempre, bilang isang ordinaryong Pilipino din na katulad natin, Tama. may responsibilidad tayo. Kahit wala tayo dun sa pag-asa. O Kahit hindi man sino tayo, sa atin, oo. kahit hindi man tayo mangingisda, responsable pa rin natin na alagaan yung mga resources na meron tayo. Oo. So, makakatulong pa talaga kahit ordinaryong mamamayan. Maraming salamat, Sir Adel. Meron po ba kayong huling mensahe para sa mga tagapakinig natin ngayong Sabado? So, ang sa amin lang ay hinihingi namin yung buong kooperasyon, buong tulong para maibigay namin yung buong suporta namin sa inyo. Dahil hindi po namin kayang sugpuin basta-basta ng kami lang. Dahil ang pinangangalagaan po natin ay ang ating resources at yung para sa susunod na henerasyon. Aminin man po natin o hindi, sabi nga lagi namin, nauubos po ang resources natin habang tumatagal kung hindi natin susuportahan yung pagprotekta dito. Yun lamang po at maraming salamat po. Ayan, partner, no, saludo tayo sa kanila at kay Sir. At salamat po sa inyong serbisyo. Sana po ay nahikayat tayong lahat na tumulong sugpuin at ang mga illegal fishing. Yan, partner. Muli maraming salamat. Kanina si Mami, ang nakasama natin, si Ma'am Mila. Oo. At syempre nakasama din natin kanina ito si Sir Adel. At ngayon naman, partner, syempre hindi pa. May makakasama pa rin tayo. At para naman sa huling na makakapanayam natin ngayong Sabado, kasama natin si Dr. Ben Malayang III. Magandang hapon, sir. Batiin nyo naman po ang lahat ng mga tagapakinig natin ngayong hapon. Magandang hapon sa lahat. Ako naman si Ben Malayang, the third. Ako isang retiredo na guro sa Pamantasan. I used to be teaching sa UP Los Baños, sa CESAM, at saka dati sa Silliman University. So ngayon, tinutukoy ako na Emeritus Professor ng Institute of Environmental and Marine Sciences ng Silliman. Ako rin kasama ng Fish Right Program ng ating BIFAR, USAID at saka ng University of Rhode Island. Ayun, isang karangalan, sir, na ang isang pang eksperto na kagaya ninyo ay ating makakasama dito sa Is That Our Story. Para po sa unang katanungan, sir, gaano kahalaga ang West Philippine Sea sa mga Pilipino? Bukod po sa isa ito sa ating mga mahalagang pangisdaan. Sa pangisdaan, start with that, halos 30% ng mga na uhuling pangisda ng Pilipinas ay nanggagaling at nahuhuli doon sa West Philippine Sea, sa kanlurang karagatan ng Pilipinas. But bukod dito, ang West Philippine Sea ay malaking impluensya sa pagpasagana ng mga pangisda at iba't ibang uring buhay o biodiversity. Kasi ang West Philippine Sea ay generally hindi siya masyadong malalim, and so ang penetration ng sunlight is mas malakas. Tapos maraming mga bahura or mga coral reefs areas. So saan nagbo-bloom yung life, nadidistribute ito, yung tinatawag natin na connectivity sa kabuuan ng South China Sea. Bukod niyan, ang West Philippine Sea ay may impluensya din sa klima at sa panahon o weather sa Pilipinas at sa kabuuan ng South China Sea. Ito lahat, all together, influensya sa weather, etc., they all affect the ability of the Filipinos and mainly in the environs of the South China Sea. Kaya mas sinabi natin, natural heritage ito. So ito yung kung bakit mahalaga na malaman natin ang kabuuan ng West Philippine Sea, kasi the more we understand the West Philippine Sea as a life system, and including the non-life resources of the West Philippine Sea, makita natin na ang laking pakinabang pala ang ating kabuhayan galing sa karagatan na yan. Malaki ang impact nito sa ating ability to maintain our way of life, our culture, the way of life of many people around the South China Sea, the protein intake of many people around the South China Sea, and all of that. And last, kung bakit mahalaga sa atin ang West Philippine Sea,
Kasi binigay sa atin ng mundo ang karapatan na mamamahala nito. And together sa ating right, karapatan dyan, tayo ang may main responsibility to protect and make sure that yung productivity, ecological productivity, cultural productivity, economic productivity, heritage value ng West Philippine Sea mapakinabangan sa lahat ng nangangailangan nito. Grabe. Di ba? Unang tanong pa lang, ang dami na nating nalaman At kay Dr. natutunan. Ben. Oo. Oo, na napakahalaga talaga yung West Philippine Sea sa mga Pilipino. So talaga po ba, bukod sa mga isdang ating nakukuha sa West Philippine Sea, mahalaga rin ito sa ating klima. At syempre sa pangangalakal o trade at trabaho. And most importantly, para sa ating dignidad bilang isang Pilipino partner. Doc, bakit mahalagang maunawaan ang heritage value sa gitna ng tensyon sa West Philippine Sea? Isa pang interview, sinabi ko nga na, sige, mag-away na tayo. Kung kanino itong bahay na, kanino itong kwarto na ito, kaninong kwarto yan. Pero hindi natin mapag-awayan kung kanino yung kusina, kasi atin lahat yan. Kaya intindihin natin ang West Philippine Sea at ano ang napapagkinabangan natin sa West Philippine Sea bilang life system at saka life support system, so that maski nag-aaway tayo kung ano-anong klaseng away natin nangyayari dyan, hindi natin susunugin ang West Philippine Sea na tayo lahat mawawala. O, ayan mga kasama ha, partner. Malinaw na dapat share tayo sa kusina. Dahil nga naman mahalaga ito sa ating lahat. Mapapilipino man o hindi. Doc, ano naman po ang nakikita nyo magandang solusyon para maprotektahan ng yamang likas ng West Philippine Sea at South China Sea na talaga namang pinag-aagawan ngayon? Ang dapat natin hindi natin gawin na maski nagkagduaan nga tayo is not to hurt our life support system. So, given that, ano ngayon ang dapat solusyon despite this hadluan? Kaya sabi ko, we have to do not more military but more science. Because if we understand the value of the West Philippine Sea through science, if through science we can all better understand the existential value ng West Philippine Sea sa atin lahat, whether you're Vietnamese, you're Filipino, you're Chinese, or whoever you are, whatever, then science will lead us to understand na ito ay common value. In fact, I call it, many people call it science diplomacy. So, yun nga, partner. Sensya nga ang sana ay pagtuunan natin ng pansin. Tama. Ano lahat ng mga bansa, partner? Paano, Doc? Ito naman po. Paano masisimulan ang mga inisyatiba patungo sa pagprotekta ng yamang likas sa West Philippine Sea? If it is accepted that science diplomacy is the best way to go, and one aspect of science diplomacy is for the Philippine government to initiate on its own, unilaterally, kasi tayo ang may karapatan dyan sa West Philippine Sea, to open the West Philippine Sea into what is called an open science program. Ibig sabihin, we set the scientific agenda for better understanding the West Philippine Sea towards protecting and sustaining it, and then invite other countries in the world who may be able or are desiring to collaborate with us, help us do the science that needs to be done in the West Philippine Sea. That the concept of open science is, in this case, unilateral in the case of the Philippines, but multilateral in terms of participation. We will open it to participation by other countries. Talagang malaking usapan ang issue na ito, pero mahalaga talaga sanang maayos na pag-usapan between different sectors within the country and with different countries as well. May mensahe ba kayo sa ating mga tagapakinig na mangingisda sa West Philippine Sea? Okay, ganito yon. Atin ang kalulurang karagatan ng Pilipinas, ang West Philippine Sea. To principally protect the West Philippine Sea as a living system more than just as a territory, as a living system. Paano, sabi nga, aanhin mo naman yung kabayo kung patay na. At ayan nga mga kasama, partner. Ito nga yung katagang lagi talagang ang ipinaglalaban ng mga Pilipino. Atin ang West
Philippine Sea. Alam mo, ang sarap talaga sa pakiramdam na sabihin talaga nun, partner, atin ang West Philippine Sea. Kaya naman, atin din ang responsibilidad na pangalagaan ito. Kaya naman, partner, kung sasabihin talaga natin sa sarili natin na atin ang West Philippine Sea, kailangan alam din natin yung responsibilidad natin bilang isang Pilipino. At alam din natin na kung paano natin siya pangangalagaan dahil nga yung West Philippine Sea kasi na sa atin is para lang tong isang tahanan na dapat protektahan at bantayan. Tama ka, Kagaya ng West partner. Philippine Sea na yun ang dapat gawin, hindi lang yung mga mangingisda sa atin kundi tayo ring mga mga Pilipino. Yes, treat as it is a living being, partner. Magkaisa tayo na pangalagaan ang ating mga karagatan. Maraming salamat, Doc Ben, at muli maraming salamat kay Miss Leia at Sir Adel. Ayan, marami pong salamat sa nakapanayam po natin na tatlong individual o personalidad na nagkaroon tayo ng kaalaman at syempre mga aral na matututunan natin bilang isang ordinaryong Pilipino. Oh, at syempre bawat isa sa kanila ay meron tayong mga bagong natutunan at nalaman, 'di ba? Especially dun sa mga information about dun sa illegal fishing at ito si Doc na dapat pangalagaan yung West Philippine Sea sa pamamagitan or dapat aralin yung siyensya para mas maalagaan pa natin yung ang West Philippine Sea. Yes, grabe, partner, no? At saka yung totoong karakter dun sa pag-asa. Nakakatuwa na. Nakausap natin. Finally, dito, 'di ba? oo, Nakita diba? natin. Yes, partner. Kaya nga masasabi ko talaga, siksigliglig at umaapaw itong katapusan ng Agosto, 'di ba? Oo. Marami tayong nakausap at nakasama po sa programa. Sa lahat po ng mga kasama natin ngayon, sana po ay marami kayong napulot na mga aral dahil napakamasustansya ang ating talakayan ngayong Sabado po, August 31, 2024. Samahan niyo po muli kami next week, syempre, partner, sa ating abangan at panibagong kwento dito sa programang Is That Our Story? Issue, Solusyon diskusyon, at aksyon. marami pong salamat. Thank Happy you. Weekend. Happy weekend. Is that our story? Issue, solusyon, diskusyon, aksyon.